napakarami talaga ng mga magsasaka natin na involved po sa production ng bigas. Bukod po doon, meron din tayong mga kooperatiba na nasa dairy. Marami po tayong magagatas. So, yung ating phase ay ito po ay pagpalakas. Hindi lang pagpaganda, but pagpalakas din sa ating mga agriculture cooperatives sa buong bansa. So, yung ginawa naman natin, share ko anong ginawa ng CDA sa implementation. Pero isang maganda kung tayong lahat ay magsasama-sama at makikita natin na wow, ang mga Pilipino pala may pagkakaisa, kaya gumaganda. Director Mayet, parang kanina kinulang yung ating oras sa pagpapaliwanag ng mga pangyayari tungkol sa Philippine Agricultural Cooperative Ecosystem sa inyo pong region. Maaari bang bigyan mo muna kami ng iba pang mga pangyayari sa inyong region? Opo, dagdagan lang natin. Doon po, ang gusto ko idagdag yung access to market, sir. Sa ngayon po, yung mga agricultural cooperatives natin ay nag-i-enjoy na ng tinatawag natin na pagkakaroon ng institutional buyer. Ang nakakatuwa po nito... Pag sinabi nating institutional buyer, halimbawa ay restaurant o yes, sir. Yung mga offices, hotel? Ang isang example po natin, may mga supplier tayo, may mga cooperatives tayo, nagsusupply ng kanilang produkto sa Jollibee Corporation. Yun. So, yung mga sibuyas po na ginagamit sa burger, no? At sa iba pang sabihin na nating fast food chain. Ayoko nang i-mention din yung iba, no? Pero dito na po kinukuha sa atin sa so mas sigurado yung kanilang mga market. Yes, sir. At hindi lang po 'yan. Ang ikinakatuwa po natin, marami po tayong government institution ngayon, DSWD. Ang mga kailangan po nila, ang nagsusupply na ngayon ay co-op. Yon, kaya po nakakatuwa. Alam niyo po ba na bago mag-end yung class, before, nitong last school year, at ngayon naman, isisimula na rin kasi kaka-open pa lang ng school year, ang mga nagsusupply po dun sa feeding program ng DepEd ay mga cooperative. Ganon din, may mga kooperatiba din tayo dito sa Central Luzon. I-mention ko na yung Catmon Multipurpose Cooperative na nagpuproduce po ng dairy. Ang brand nila ay Santa Maria Dairy. Makikita nyo na po ang produkto nila sa Walter Mart, makikita nyo sa Robinson, at kung saan-saan pa na sabi nga kilalang grocery or supermarket. So ibig sabihin, pati quality ng produkto ng ating po mga kooperatiba ay tumataas? Yes po. Katunayan, nung isang araw lang, nagpunta ako sa isang co-op natin sa Tarlac. Ang sabi nga nila, naku ma'am, buti dumating ka ngayon kasi kahapon wala po kami dahil nag-consolidate kami ng produkto namin sa mga farmers, ng mga gulay nila kasi po may order ang DSWD. So, ganun sir. Even yung maliliit na farmers nila, iba-ibang produkto sila. May patola, sili, ganyan. So, binibili nila, kino-consolidate, dinideliver nila. Malinaw na malinaw yung epekto ng institusyon. kooperatiba po sa ating pong mga so, yun magsasaka. po yung gusto kong i-share. Ganun po ngayon ang katatayuan ng ating mga kooperatiba. Bukod pa dun sa before, nabanggit ko na yon na meron tayong okra growers na may may kontrata sir sa isang korporasyon at ini-export ang kanilang produkto. So, balita ko si Director Venus doon sa Region 8 meron ding ube hub, no? Yung hub ng ube. Yun po. Sa Region 8, yung ating kooperatiba na meron sila yung sinasabi natin doon ngayon na largest root crops processing center. So last year nagkaroon ng launching sa cassava. So yung cassava ay para sa feeds at saka sa iba pang mga iba pang ingredients no na gagawin siya sa magiging value chain. So nito naman ngayon, bago lang last May ay naman yung launching ng kanilang processing
facility para sa ubi. So, ang nakakatuwa nito ay isang kooperatiba lang sila, pero madami yung nakikater ng mga farmers para mag-produce. Kasi they go region-wide to reach out the farmers. Sila na ang sila ang mag-consolidate ng mga ubi at saka yung cassava. By the way, nabalitaan din natin sa Region 11, isa sa pilot region po natin, ay isang federation din ng cooperative ang siyang mangangasiwa sa isang agricultural food hub sa Davao. So yung mga pangyayaring ito, mga kasama, mga kapatid sa kooperatiba ay nag-i-inspire po sa atin. Noong June 26 to 28, nagkaroon po tayo ng isang Coop Agricultural Summit dito po sa Angeles City. At ito po ay pinangunahan ng ating pong ASEC Virgilio Lasaga. At palagay ko marami siyang ikikwento tungkol sa Agricultural Summit. Alam mo, Sir. doon ako natuwa. Nung nakita ko yung mga agricultural cooperatives yun, very, very excited at gusto nila talagang pagandahin ang ating mga organisasyon at sila ay napakaraming suhestyon. Kung di ako nagkakamali, mga 20 suhestyon yon. At hindi na rin ako makapag-ano. Laging ipinapasa sa CDA. We are expecting CDA to do this and that. Sabi ko, teka muna. Siguro mas maganda kung tayong lahat yan, gawin natin isang resolusyon at ipresenta natin sa ating mahal na Pangulo because it takes only one voice at the right pitch to start an avalanche. Para yan ay magkameron ng katotohanan, gawin natin yan. Ngayon, ginagawa na nila, Dr. Diway. Parang tumayo yung balahibo rin, sir. Napakarami nung ating pwedeng gawin. At sabi nyo, avalanche eh. So, maraming proyekto ang ilalahad natin sa ating Pangulo. Dapat talaga. At Mr. President, kami po yung nakikiusap sa inyo na kami aprubahan ninyo sa aming panambitan para sa inyo. Naririnig natin sa speeches ng ating Pangulo, kooperatiba, agricultural cooperative, agricultural sector. Tapos babalik na naman sa agricultural cooperative. So napakahalaga ng agricultural cooperative sa ating Pangulo. At isa pong ginagawa natin sa ating stakeholder engagement ay yung international stakeholder engagement ng Cooperative Development Authority. Palagay ko may kwento sa atin ang ating pong ASEC Lasaga sa kanyang karanasan sa sa international agricultural scene. Alam nyo, hindi ko po alam na mga Indians pala ay may lahi din talagang hindi ko alam kung anong lahi yun, nagtututuro. Bigla na lang akong na-appoint na Vice Chairman ng Network for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia and the Pacific. Congratulations para sa ating pong ASEC. Napakabigat ng pinasa nila sa Pilipinas. Ang gusto nila, ang active lang na out of the 15 nation members, ang active lang doon ay 3 lang yata, 4 ng bansa. Gusto nila, through the Philippines, himukin ang lahat na yan maging active. So iba ang appeal ng Pilipino? No. I don't consider that as an appeal. Pero talagang obligasyon na talagang gusto nila matulungan natin. Pero sinabi ko sa kanila, alam nyo, I did not go here just to relax and hear all your beautiful words. Pero I would like to challenge you, sabi ko. Because, we are using the public money, the people's money. Kaya ako nakarating dito, gawa ng pera ng mga panyan. Ano naman ngayon ang magagawa nyo sa Pilipinas? Yan ang hamon ko sa kanila. So, it's about time that you have to scratch our back and we'll scratch yours. Magpalitan tayo ng ating mga produktong agrikultura. Agree po tayo dyan. Tuwa sila. Nagganyan sila. Hindi yan victory sign or whatever. India, Philippines. Ako lalong nagpalakpakan. Yan ang magandang development. Ng dalawang bansa. Pero pakikilusin namin, hindi namin kayo tatantanan. So that's good news. Unang-una, Vice Chairman ang ating pong idol, ang ating ASEC Virgilio Lasaga sa NEDAC, isang international body. No? Asia and the Pacific po ang organisasyon na yan patungkol sa agricultural cooperatives. At syempre, hindi papahuli yung 2 direktor. Alam nyo naman sir, pag kayo kumikilos, ay kikilos din sila. Yes po.